What if I told you na ang tunay na yaman, hindi siya nakikita? Hindi ito ang latest gadget o branded bag na ipinopost sa social media, kundi ang tahimik na paglaki ng emergency fund mo, regular na pag-ibig MP2 o unti-unting nababayaran na utang. Ngayong panahon, parang lahat nasa social media ay nagpapakita ng mga luxury vacations, mga mamahaling gadgets at lifestyle na parang madali lang. Pero sa likod ng lahat ng mga posts at likes, may isang katotohanan na madalas hindi nakikita. Ang pinakamahalagang yaman ay yung hindi ipinagmamalaki. Yung yaman na tahimik na lumalago sa likod ng mga mata ng iba. Yung nagbibigay sa iyo ng peace of mind at tunay na kalayaan. Imagine mo to. Ang emergency fund mo dahan-dahan tumataas. Yung pag-ibig MP2 contributions mo steady. At yung mga utang mo unti-unting nababayaran. Yon ang klase ng yaman na hindi lang magbibigay sa iyo ng financial security, kundi pati na rin ang kalayaan mula sa stress ng buhay. Kaya tanong ko, bakit nga ba natin kailangang baguhin ang definition ng success? Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng mga latest na gadget o high-end na lifestyle. Ito ay tungkol sa kapayapaan sa buhay mo at kalayaan sa pressure ng pera. Kaya ngayon, tatalakayin natin kung paano ka makakabuild ng yaman ng tahimik nang hindi kailangang ipakita sa lahat. Laging sinasabi na kailangan mong magka-iPhone, yung latest na damit at perfect na buhay sa social media para magtagumpay. Pero paano kung ang success ay mas sukatan sa kung paano mo minamanage ang pera mo sa likod ng mga mata ng iba? Una, sanayin ang delayed gratification. Isa sa mga unang hakbang para makapag-build ng silent wealth ay matutong mag-delay ng gratification. Sa kultura natin bilang mga Pilipino, madalas ang pamilya ang priority at valid yon. Pero kung hindi mo babalansehin, baka magkaproblema ka. Halimbawa, pag natanggap mo yung sweldo o bonus, ang natural na tugon ay gastusin agad. Family gatherings, gifts o kahit anong personal na gastusin. Pero eto ang totoo. Ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa impulsive na paggastos. Ang delayed gratification ay ang pagpaprioritize ng long-term goals kesa sa short-term na kasiyahan. Halimbawa, pag natanggap mo ang sweldo mo, huwag agad gastusin lahat. Mag-set aside ng portion para sa savings, pwedeng GCash, Maya o kahit mga investments. Yung instant na saya na makakain sa labas o makabili ng bagong gamit, panandalian lang. Pero ang steady growth ng savings mo ay magbibigay sa iyo ng lasting na success. Hindi ito tungkol sa pagsabing hindi sa lahat ng gusto mo, kundi sa pagmatutong sabihing oo sa financial future mo. Ang reward ay hindi agad-agad, pero ang peace of mind na makukuha mo in the long run ay sulit na sulit. Huwag magpadala sa pressure ng social media. Ang taming comparison na mahalaga ay kung sino ka ngayon at kung sino ka magiging bukas. Pangalawa, iwasan ang comparison trap. Ang social media puno ng mga posts na nagpapakita ng mga bagong kotse, bakasyon at mga luxury items. Madali tayong mahulog sa keeping up with the Joneses. Pero ito ang totoo, hindi mo nakikita ang buong picture. Hindi mo nakikita yung monthly payments, yung mga utang, at yung mga stress na dulot ng mga bagay na ipinapakita nila. Kaya ang solusyon? Mute ang mga accounts na nagpaparamdam ng inggit. Hindi mo kailangang palaging i-compare ang sarili mo sa ibang tao. Sa halip, mag-focus sa sariling progreso mo. Kung paano mo pinalalaki ang savings mo, kung paano mo binabayaran ang utang mo, at paano ka gumagalaw patungo sa financial independence. Minuto lang ang kailangan. Simple weekly check-in sa finances mo gamit lang ang Notes app or journal. Tignan mo kung gaano kalayo na ang narating mo. Yung mga maliliit na wins ay dumadami at nagiging malaki. Disiplina, hindi parusa.
Ito ang susi sa kalayaan mo. Madali nating i-misunderstand ang disiplina. Minsan, iniisip nating na ito parang parusa, pero ang totoo, ang disiplina ay nagpapalaya sa iyo sa future mo. Hindi kailangang maging mahirap. Pwede mong i-automate ang mga mabubuting bagay. I-set ang autosave sa payday at mag-set ng regular na contribution sa Pag-ibig MP2. Hindi mo na kailangang isipin pa, mangyayari na lang siya. Isa pang magandang habit ay ang weekly finance review. Maglaan ka lang ng 15 minutes tuwing linggo para tignan ang finances mo. Check kung may overspending, kung may naaabot ka na goals, kung may mga areas na kailangan pa ng improvement. Yung maliit na routine na yun ay magdadala ng malaking pagbabago in the long run. Huwag mong gawing instant ang lahat. Wealth building is a marathon, not a sprint. Pangatlo, mag-isip long-term. Sa buhay, bawat desisyon na ginagawa mo, kailangan tanungin mo, asset ba siya o expense lang? Lahat ng gastusin mo ay may epekto sa future mo, kaya kailangan mong i-prioritize ang mga bagay na magdadala ng stability. Laging unang-unahin ang emergency fund kasi yun ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Tapos magsimula sa mga low-risk options tulad ng Pag-ibig MP2 para sa steady growth. Iwasan ang mga quick-rich schemes. Maraming Pilipino ang nadaya dahil sa impatience at gusto ng instant success. Patience is the key. Hindi overnight nabubuo ang yaman. Ito ay proseso at kailangan ng tiyaga. Pang-apat, maglaan ng fixed budget para sa pamilya. Alam natin ang pressure ng pamilya, kaya importanteng maglaan ng budget para sa tulong sa kanila. Set a fixed monthly budget para sa family support para hindi ma-disrupt ang buong plano mo. At kapag tumaas ang income mo, iwasan ang lifestyle creep. Huwag agad-agad dagdagan ang mga wants mo. Magdagdag ang income mo sa savings or investments para magpatuloy ang pag-grow ng yaman mo. Wealth is about growing slowly, not showing off quickly. Panglima, daily habits. Malaking bagay ang maliliit na habits. Mag-journal ka ng gratitude, i-visualize mo ang mga goals mo tulad ng being debt-free or financial independence, magbasa ka ng 1 o 2 practical money tips bawat linggo. Surround yourself with people na pareho ang mindset. Hindi yung mga tao na puro gastos lang ang iniisip, kundi yung mga tao na nakatutok sa pagsisave, pag-i-invest at pag-grow ng yaman. It's not about showing off. It's about slowly building something lasting and meaningful. Panghuli, iwasan ang FOMO. Ang FOMO or fear of missing out ay isang malaking challenge. Nakikita natin ang ibang tao na parang perfect na lahat, pero ang totoo, mastering your mindset is the key to overcoming this. Kapag natutunan mong kontrolin ang mindset mo at na-embrace mo ang financial peace, makikita mo na unti-unting nawawala ang pressure at FOMO. Ang tunay na kalayaan ay hindi mula sa pagpapakita, kundi mula sa pagmamahal at pagpapahalaga sa sarili mong progreso. Maraming mga Pilipino ang tahimik na nakakamit ang kanilang financial goals. May mga bahay na nababayaran, mga anak na natapos sa school at secure na retirement plans. Hindi ito grandiose na displays ng success, kundi steady na proseso. Hindi imposible. Nagsisimula lahat sa tamang mindset. Yung success ay hindi mula sa pagiging malaki, kundi sa pagiging secure at financially free. So, are you ready to start building your own silent wealth? Tandaan, lahat ng ito ay nagsisimula sa mindset. This is not financial advice. This is a challenge. A challenge to take control of your finances and start building a life of peace and freedom, one small step at a time.